Treasure Hunting Weekend. Kami ngayon ay papunta sa isang lugar kung saan merong kwento o istorya tungkol sa buhos ng simento na napakalapad sa tabing dagat mismo sa baybayin. At sinubukan na daw nila itong butasin pero matigas. Kaya para makasigurado ay nagpa-detect sa atin kung meron nga bang laman ito. Okay, bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang ating channel mga ka-TEDs para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At shout out sa lahat ng ating mga followers all over the Philippines at sa labas ng ating bansa. Kumusta kayong lahat dyan mga ka-TEDs? Luzon, Visayas, Mindanao and all over the world. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. Alright, so eto, inumpisahan ni Pendulum Man sa paggamit ng pendulum. Baka doon ito mag-swing papunta sa buhos ng semento. Yan yung buhos ng semento, yung maaninag dyan. Pabilog siya, malapad. At binigyan ako kanina, binigyan ako ng sample niyan. At semento nga siya. Merong halong pebbles o graba. Semento na binuhos. Hindi natin alam ang history nito, kung meron bang gumagawa diyan ng pier noon at baka yan ay sobrang buhos ng semento. Okay, yan kasi ang mahirap kung walang pinpoint, make that live pointer, walang talagang nakakita kung ano yung semento na yan. Pero wala namang mawala sa atin kung magbakasakali tayo. Kasi ano ba naman ang ginagawa ng semento diyan, dagat yan. At meron daw mga footmarker malapit diyan, kaya binutas nila yan. Pero matigas daw, kaya ito para makasigurado, gamitan natin ito lahat ng mga gamit, from manual detectors to electronics hanggang scanners. Lahat naman ng manual ay nagtuturo doon, pati mga dowsing. Malakas talaga ang hatak ng kung ano man ang nandyan sa loob ng simentong yan. Kasi sabi nila, ginamitan nila ng GoFind 60, yung maliit na gold detector, ay malakas daw tumunog. Malakas naman talaga. Pero dapat ay malaman kung precious ang laman niyan. Ito, gamit ng aking locator, tingnan natin kung tuturo din diyan sa dagat. At kapag tuturo lahat ng gamit diyan, ibig sabihin mayroong anomaly. Kaya mamaya kapag low tide, itong hunas na siya, ay bababa kami para gamitan niya ng LB16 scanner ng Proton. Nais niyong bumili niyan, meron din dito yan sa Mindanao, merong dealer diyan. At sa Manila ay ang ating suking tindahan nandun. May mga nabibili na mga scanners doon sa Bourbon Electronica. Tawagan nyo lang si Roniel 0975-6675-030 para sa karagdagang informasyon sa mga inquiry nyo tungkol sa mga scanners. Okay, so assemble tayo ng ating Proton Elic. Sa lahat ng scanner, ito yung pinaka astig tingnan dahil parang HIMARS, ang dami-daming antena. Pero maganda naman talaga siyan. Maganda talaga ito. Kaya lang wala pa siyang X factor. Ibig sabihin hindi pa nakakuha. Kasing bago-bagong pa ito. Mga isang buwan pa to. Bagong-bago talaga. At sana ay meron tayong tinatawag na beginner's luck. Beginner's luck dahil sa bago tayo sa paggamit. Bagong ating gamit, kaya sana mayroong swerte. Okay, at dito lang muna kami sa itaas mag-scan kasi high tide pa, hindi pa pwedeng bumaba.
delikado pagka madulas tayo at masira yung gamit. Targetin lang muna kasi malayo naman ang range niyan. Aabot yan hanggang 2,000 meters ang horizontal range, pero ang depth niya, ang lalim, nasa 40 to 50 meters lang. Okay, malalim na rin yung 40 meters. Kaya pwedeng targetin yung ano dyan, yung nasa unahan. Pero maganda talaga dyan, itutok talaga yung nasa itaas galing para yung pinpoint niya ay eksaktong-eksakto. Kasi kapag nakaslant yan, medyo malayo yung ano, may distansya at hindi kung saan ka nakatayo. Maganda yung tutok talaga para dyan lang sa tinatayuan mo, sa harapan mo, ang hukay. Okay, back at the north. Ayan ang umpisa sa pag-scan. Kahit na mga locators, yung likod daw natin nasa likod ng norte kapag gumagamit tayo ng mga electronics. Kasi ang norte ang magnetic pole. Yan ang explanation. Pero sinubukan ko naman yan, meron namang ma-scan kahit na mag-umpisa ka sa south, kahit back at the north, ganun pa rin ang ma-scan mo. Pero walang mawala kung sundan natin ang manual nito na always begin to scan your back at the north. Yan ang likod mo nasa norte. Katulad din ng mga iba pang locators at iba pang scanners, ganyan din. Pag-umpisa talaga ang likod ay norte. Napakainit ngayon kasi alauna ito. Hindi kayang walang payong kasi yung laptop hindi mo makikita yung hindi mo talaga makikita yung kung ano yung nasa laptop kapag ganyan kasinag, ganyan ang sikat ng araw. Kaya ayan, takatuloy kayo bakit may mga payong. Takot yata to sa init. Hindi tayo takot sa init ng araw, yung laptop ang takot kasi hindi makita. At saka yung machine, yung scanner, dapat papayungan din yan kapag sobrang init kasi masisira din naman ang mga ano niyan, electronics. Okay, so ito, pagkatapos nito ay malalaman natin na kung kandidato ba ito para hukayin kasi meron namang reading kung metallic ba o itong ang value ng lupa ay natural lamang ba na minerals or metallic ba yan o sobrang metallic na tinatawag natin na precious metals. Okay, yan lang ang maganda sa may scanners kasi nababasa mo, nalalaman mo ang lakas ng detection, ang value, ang equivalent niya, yung value, yung numero. Meron kasi yan sa gilid. Meron siyang chart na nagbibigay ng value ng na-scan. Yung pula kasi yun yung na-scan. At babasahin yun ng machine kung anong value nito. Okay, so ito maganda ang kanyang reading kasi more than malapit siya sa sa metal, more than sa minerals. Nasa 2,000 mahigit ang kanyang reading. So pwedeng metallic ang kanyang reading, pwedeng merong metallic dyan object na binuhusan. Kaya pwede na rin siya kasi kung nilagyan niya ng espalto, binuhusan din ng espalto, ay hindi yan ma-detect na malakas. Mahina lang ang detection ng mga item na binuhusan ng espalto. Alright, so approve. Medyo maganda rin ang ating reading sa ngayon mga ka-TLs. Kami magpaalam na hanggang sa muli. God bless us all. Ingat kayong lahat.